Oh, sige, usapang provincial rate. Unang-una sa lahat, no, ito'y opinion ko lamang bilang dati rin naging empleyado. Tignan natin yung Bakit weight ba na kasi opinion meron niya. pang provincial rate? Pag nasa probinsya ka ba, yung presyo ng palagay natin ng toothpaste dito sa Maynila, mas mababa ba sa probinsya? Diba? Simpleng example, yung expenses ba sa probinsya, yung mga binibili natin sa grocery, sa mga nasa probinsya, mas mababa ba yung presyo sa kanila? Bakit Para ka kasi sa Maynila? grocery? Hindi, di ba? Hindi. Ngayon, bakit kailangan mas mababa yung sahod nila? Sige nga. Wow! Kasi isipin nyo, Napaka-profound! sa akin, kung yung provincial rate na yan, wala na. Diba? Tatanggalin na. Pare-parehas na ng minimum wage lahat. Hindi nasusugal yung mga kababayan natin nasa probinsya na Wow! makikipagsapalaran dito sila sa Maynila. Napaka-profound. Tapos ngayon, magsisiksikan dito sa Maynila. Sobrang overcrowded sa Maynila. Kasi nga, karamihan sa kanila, ayaw magtrabaho sa probinsya kasi nga ang baba ng sahod. Diba? Pero kung pantay-pantay yan, pare-parehas minimum wage yan. Sa tingin mo ba marami pa rin mga Pilipino na taga-probinsya makikipagsapalaran at makikipagsiksikan dyan sa Maynila? Oo naman. Diba? Sige nga, isipin mo. Wow! Comment ka sa comment section yung opinion. Oo, sige, patulan natin. Let's go and peace out. Let's do this! Alam mo yung regurgitated argument lang ni Elika Manggugoyo yun. Kaya ang daling basagin eh. Kasi kinakain lang nila yung mga sinusuka nung nagpakalat ng idea na yun without even checking kung tama o mali ba yung argumento. Unang-una, bakit ka sa grocery namimili? Malamang pantay-pantay or magkakadikit yung presyo dyan. Grocery yan eh. 'Di ba? Nakapatong na dyan yung retail, yung pwesto, so on and so forth. Now, eto hindi ko alam kung naglalabas ka man lang ng bahay mo. Alam mo ba sa probinsya tinatapon yung gulay sa kalsada? Kasi hindi na mabenta. Wala nang bumibili. Ngayon, pumunta ka dito sa mga palengke sa Metro Manila. Tignan mo yung mga gulay. Kahit nakatapon na, tinitignan nila yung pwede pa, hinuhugasan para ibenta, para i-consume. So ano sa tingin mo yung mas mura? Isip-isip din, boy. Eto, ganitong klaseng influencer yung namamayagpag dahil uy, ang ganda ng pinagsasabi, ang daling i-digest, hindi mo na kailangan mag-isip, hindi mo na kailangan mag-research, basta paniwalaan mo lang yung katangaang sasabihin nila. Ang mahirap kasi sa Pilipino, hindi nila alam kung ano yung resources na mayaman yung probinsya nila. Anong ending? Instead na sila mismo yung makagamit ng resources na yun, of course, yung mga taong may vision, yung mga taong may talino, yung gumagamit ng resources na yun, mainly what? Either foreigner, yung mayayaman, so on and so forth. Pero dahil tamad nga yung mga Pilipino, di ba? Hindi nila titignan yung ganong klaseng aspeto. Basta dito lang ako sa simple, sweldo ko mababa, diba? Pangit dito sa probinsya, lilipat ako Metro Manila. Ganon kababaw mag-isip yung mga Pilipino. Hindi nila tinignan kung anong meron sila, anong kakayanan nila para doon sila mag-focus at kung ano man yung mapapayaman nila sa sarili nila. And then of course, kasabay ng resources sa paligid nila, di yun yung pwede nilang magamit para umangat. Hindi. That's not what's happening. Naging palaasa tayo sa, oy, gobyerno! Gobyerno, gawa mo ng paraan do! Oy, mayayaman, mag-tax pa kayo! Diba? Ganun. Nauwi na sa victim mentality, forever mahina na. Pag sinabihan mo mag-upskill, ang daming dahilan. Diba? Ang daming palusot. Ang daming kung ano-ano shit yung sasabihin para lang hindi nila gawin yung ibang bagay bukod sa kung ano na yung mga nagawa nila. If you keep on doing the same thing, expecting a different result, then that's madness. Gets mo, Marvin? This has been Pinoy Extreme. Have a good day.